So yun, good day, hello mga idol. So welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong TJ Pro 14 inches. So saksak natin. Power. So may power siya. At namatay yung power, yung indicator. So wala pa rin siyang picture. So buksan natin mga idol, sukatan natin ng supply. Yun o mga idol, bagong bago pa yung board. So hindi pa nagagalaw, no? So sukatan natin agad yung kanyang B+. Kasi may power siya, namatay naman yung power, pero parang hindi siya tumuloy. Tanggalin lang natin itong mga connection. So tinara lang natin tong AC cord. I-on na natin yung TV. Tapos lagay lang natin yung body ground. Yung negative sa body ground ng TV, doon sa may spring. Yung nakapalibot na ano sa TV, na ground. So saksak natin. So yan mga idol, 48 volts lang siya, no. Mukhang alam ko na ang problema na to, flyback. So naririnig nyo rin siguro yung ugong ng flyback. Yan. So may tumutunog sa flyback mga idol. So ang gawin natin, ihang natin yung B+ ng flyback. Or yung resistor sa B+, pwede natin ihang. Kapag nag-normal yung supply, ibig sabihin nandito talaga yung problema sa may horizontal, no? Kasi 'di ba kanina 48 volts. So ngayon pag nag-normal siya na nakahang yung B+, ibig sabihin may problema yung flyback or mga capacitor dito. Or pwede ring etch out, baka nag-leak. So hindi siya totally shorted. So yan mga idol, nakahang na. So hindi na siya nakadikit sa board. So try natin siya kung ilan yung B+. Nang hindi nakadikit sa board yung etch out. So 108 mga idol. So normal naman mga idol yung B+ kapag nakahang. So kapag kinabit natin yun, may problema yung B+ niya, nagda-drop. So mukhang flyback ang sira na to. So tanggalin natin yung flyback. Based on my experience, pag ganong mababa ang B+, nasa kahalati, mga 55, 60 volts, mga ganon, ay may problema yung flyback nun. Pero depende pa rin yan mga idol, ay voltage check nyo pa rin. Try nyo muna ihang yung B+ bago nyo pagdudahan yung flyback. Kapag nag-normal, pwedeng flyback talaga ang problema. Pero sa mga ganitong China, halos nasa 90% flyback ang problema kapag ganun yung sintomas. Bumababa yung B+. So pwede lang nasa feedback, no, pero pag hinang nyo at hindi pa rin tumaas yung B+, ibig sabihin nakahang na ang flyback nyo pero ganun pa rin yung B+, ibig sabihin nasa feedback yung problema. Tumaas yung B+, ibig sabihin nandito yung problema sa part na to. So ito yung ginamit niyang flyback mga idol. BSC 25T1415E. Hindi siya 1010A. So bali ang ikakabit natin dito mga idol 1010A. Kaso kapag 1010A ang ikinabit natin dito mga idol, magkakaproblema to sa wide. So malapad masyado, no. So ko-convert na lang natin siguro yung sa may yoke, horizontal yoke. Lalagyan na lang natin siya, pwedeng lagyan ng coil or capacitor or pwedeng ikutan nyo na lang ng wire.
So, kabit ko muna mga idol yung flyback ng 1010A. So, ito. 1010A. Kumuha na tayo ng 1010A. Kakabit natin. So, bago natin i-convert yung sinasabi ko mga idol, papakita ko muna sa inyo na malapad talaga ang picture kapag 1010A yung ikinabit natin. So, ayan. So, nakabit na natin yung flyback. Try natin sukatan ulit. Para makita nyo yung pinag-iba kanina. So, ganyan lang kadali mag-repair ng China mga idol, no? So, saksak natin. Sukatan natin. So, yan, may 108. So, tignan natin yung picture na sinasabi ko kung malapad nga. Kasi 1010 ayan nakakabit. Yan, no? So, masyado pa mataas yung screen natin. Patayin muna natin. Baligtad lang natin yung board para madali adjust. So, yan. Saksak natin ulit. Babaan natin screen. So, yan. Mapapansin nyo yung auto. Hindi na nakikita yung letter O sa auto. So, sobrang taas talaga, no? Ay, sobrang lapad talaga, no? Ng screen. Pero yung B plus normal lang. So, sa flyback yan mga idol, no? Kasi hindi match yung flyback na pinalit natin. So, parehas lang sila, parehas lang sila ng pinout ng 1010A. Kasi yung isa 1415E. Tapos, ito ay 1010A. So, ang gagawin natin dyan, putulin natin tong blue wire. Tapos mag-ikot tayo dito mga 10 turns. 10 turns. Tapos i-series natin dito mga idol sa blue wire. So ginagawa talaga yan ng China minsan, no. Minsan nga chopper transformer yung nilalagay dito. Kaya yung ibang China may chopper transformer na nakalagay dito, no. So sa tube rin kasi yan minsan mga idol. At yoke. So depende na lang yan, no, sa design. So yung iba nilalagyan na lang ng capacitor dito sa red wire. So tayo, dahil wala tayong mas madali kung wire na lang, ikutan na lang natin ng wire tapos connect natin sa blue wire. Blue wire or red wire, pero mas okay siguro kung sa blue wire. Try natin sa blue wire. So bali ganito ang ginawa natin mga idol. So pinutol natin yung blue wire. Ayan, galing sa yoke. Tapos umikot tayo ng 12 turns. 12 turns na lang ang inikot ko mga idol. Tapos isi-series nyo dyan yung kaputol. Pag ganun yung ikot natin. Tapos yung kaputol na isa, yung dulo, kukonek nyo doon sa pinagputulan ng blue. Ayan. Ito. So try natin mga idol kung sakto na yung nakasulat na auto. So ginagawa rin talaga ng ibang China yan, no. So okay naman yan mga idol. Check natin mga idol. Wait lang natin lumabas. So yan, sakto na. Nababasa na yung O. So kanina sobra siya hanggang dito kanina, no. So ngayon ibalik natin yung connection na dati para makita nyo yung pinagbago. Connect natin ulit yung pinagputulan ng blue. Tanggalin lang natin tong nilagay natin. Tapos dito natin siya i-connect sa dating connection niya sa blue wire. So yan, magkadugtong na ulit sila. So try natin para makita niyo yung pinagbago. Saksak natin ulit. So tingnan natin yung auto na nakasulat. Wait lang natin. So yan, sobra talaga siya pag
pag hindi natin inikutan ng wire. So, saka nga pala mga idol, wag kayo basta-basta iikot no ng sobrang dami. So, sukatan nyo rin yung 180 volts. Kailangan nasa 180 pa rin siya no, or 190. So, balik natin sa ano. Ayan yung dating connection, sukatan natin, nakalimutan kong sabihin. So, ang 180 volts mga idol, itong nasa unahan. So, yan, 197 siya, di ba? Sobrang taas kasi malapad yung picture. So, try natin ikabit. O, dito tayo sa resistor. So, yan, 198. Dito tayo sa 180 volts nakatutok. So, try natin ikabit yung ating ano. Ito, yung ating ginawa. Malapad kasi yung picture, no? Kaya mataas din yung ating 180 volts. So, lagyan na rin natin ng tape mga idol. So yan mga idol, nakapix na yung ginawa natin. Susukatan natin yung 180 volts kanina na mataas, nasa 196. So yan, 186 na lang siya mga idol. So dito, ayan yung 180 volts. So 186 na lang. So normal na yan mga idol. So sakto na yung ano niya. So patayin natin. Sakto na yung nakasulat. So kanina lampas yung O. So wait lang natin. So yan, sakto na. Kanina lampas, hindi na mabasa yung O. Siksik sa vitamin C, D, and zinc. Sa init, pwede maging dry at bagsak ang buhok. But you still got it. Palmolive Naturals makes hair hydrated and bouncy. Just do the hair bounce check. Bring out that bounce. Time for Scott Vitamin C. With 100% vitamin C to help support normal immune function every day. Scott's Vitamin C, so yummy, so fruity. Mahalagang paalala, ang Scotts ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nurture a gifted brain with Promin, the only formula with DHA and MOS Plus that helps support focus, memory, and language. So yun mga idol, nasara na natin yung TJ Pro. So power natin ulit kung nababasa ba yung auto. Dito. So wait lang natin mga idol. So yun. Nakikita na yung 0 sa video. Yan. Okay na mga idol.